ang dugo'y maharlika, likas sa aking puso at hikain kay kanda sa Pilipinas na aking ba. Daguhoy Revolt. Ang pag-aaklas ni Daguhoy. Ang pag-aaklas na ito ay isa sa pinakamatagal na umabot ng 82 taon bago ito nagwakas. Isa itong alaala na umukit sa kasaysayan ng Pilipinas sa kadahilan ng hindi binigyan ng wastong bendisyon ang bangkay ng kapatid ni Daguhoy. Nakaengkwentro ng laban ang kapatid ni Daguhoy sa mga rebelde. May nabalitaan akong hindi kayo sumunod sa patakaran pamalaan. Dapat sundin nyo. Wala kaming nilalabag na batas. Ginagawa lang namin nararapat. Tama! Naglalaban lang namin ang aming karapatan bilang tao. Hindi maaari. Laban sa mga Espanyol. Hindi maaari yun. Dapat sundin nyo. At sumama kayo sa akin. Tara! Yun ay kaya mo kaming dalhin sa inyong himpaylan. Hindi pwede. Katapos ng duelo, namatay ang kapatid ni Daguhoy at iniwan ito ng mga rebelde. Tara na, mulit na tayo sa bukid. Nang biglang may magsasakang dumaan at nakita ang bangkay ng pulis. Mga pulis, Lusay. Kapatid ni Daguhoy. Kailangan malaman ito kay Daguhoy. Pare, magpahinga muna tayo. Tama ka pare. Nakakapagod na rin. Daguhoy! Daguhoy! Oh, bakit? Ang kapatid mo, nakandusay doon. Anong nangyari? Hinatay ng rebelde. Halika, punta natin. Okay. Dito lang. Ano? Kapatid! Anong nangyari sa'yo, kapatid? Kapatid! Kapatid! Gawa, patay ng kapatid mo. Magbabayad ang may gawa nito. Halika. Dali natin sa simbahan. Hawak mo dito. Dinala ni Daguhoy ang bangkay ng kanyang kapatid sa simbahan. Ngunit hindi ito nakapasok at hindi nabindisyonan. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga din. Napatay po ang aking kapatid sa pagkikipagduelo. Nais ko po sana bindisyonan nyo bago ito mailibing. Pagpasensyaan mo anak. Hindi ko maaaring bindisyonan ng kapatid mo sapagkat ang pagkikipagduelo ay isang kasalanan sa simbahang Katoliko. Pero patay po ang aking kapatid, Father. Pag paumanin mo, hindi ko mabibindisyonan ng iyong kapatid. Iniwan ni Daguhoy ang bangkay ng kanyang kapatid sa simbahan sa loob ng 3 araw. Sa pagkalipas ng 3 araw, kinuha na naman ni Daguhoy ang bangkay ng kanyang kapatid upang dalhin ito sa bundok at pabindisyonan sa mga babaylan. Dahil hindi pumayag ang pare na bendisyonan ang bangkay ng kapatid ni Daguhoy, dinala nila ito sa bundok ng Bohol at minabendisyonan sa mga tribo doon bilang pagano at hindi na Kristiyano. Magandang tanghali sa iyo, babaylan. Magandang tanghali din sa iyo, Francisco. Pumarito po ako upang humingi ng inyong tulong. Anong klaseng tulong ang kailangan mo? Nais ko po sanang bindisyonan mo ang aking kapatid na namatay sa pagkikipagduelo doon sa bayan. Ayaw po kasi isang bindisyonan ng pare kasi namatay siya sa isang duelo. Handa na ang ritual para sa kapatid mo. Simulan na natin mga kasama ang ritual. Salamat po, babaylan. Walang anuman.
Matapos mabendisyonan, inilibing nila ito. Habang inilibing ang kapatid ni Francisco, nasa loob niya ang galit, puot at pagre-rebelde laban sa mga praileng Espanyol. Lipas mula ng pagkalibing ng kapatid ni Daguhoy, nagdesisyon siya magkaroon ng pagpupulong para sa gagawing pagrebelde bilang higanti sa kanyang kapatid. Magandang umaga mga kasama. Magandang umaga sa iyo, Francisco. Pinatawag ko kayo para sa isang pagpupulong. Tungkol sa ano? Tungkol ito sa mga praile. Bakit? May nakarating kasi sa akin masamang balita. Tulad ng kapatid ko, marami na ang namamatay dahil sa isang duelo. At hindi ito binibindusyonan ng mga praile. Ha? Ano? Ganun nga mga kasama. Dapat na natin silang bigyan ng leksyon. Tama! Leksyon na dapat tapusin na ang paghihirap ng mga Pilipino. Tama! Sumasang-ayon ba kayo na gumawa tayo ng isang kilusan laban sa mga Espanyol? Oo! Lalaban tayo! Paglaban ng Pilipino! Lalakad ang mga Espanyol, hindi nila alam na katambang pala sa kanila ang pangkat ni na Francisco Daguhoy. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Ilang buwan ang nakalipas, naghiganti ang mga Espanyol. Nilusob nila ang pangkat ni na Daguhoy. At sa labanang iyon, natalo na ang samahan nila Daguhoy at doon nakatakas si Daguhoy. Nandito ang mga Espanyol! Mga kasama! Walang nakahuli kay Daguhoy. Siya ay nakalayas. At doon nagtapos ang Daguhoy Revolt. Perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y saking talino, sa mabuti lang